kung ano ang nangyayari sa tao kapag ginawa ng pari. Ay sinabi dito sa mga diapon at sa natin. Hindi tayo ang pari. Ang papalita sa inyo. Ano nga ba ang nangyayari sa diapon? Kapag sila inuod na pari. Ang isang nangyayari sa diapon. Ang sagot ko, lahat ng Kristo, lahat ng pari ay diapon. Pero hindi lahat ng diapon ay Kristo o pari. Bakit pinagsagot ko? Sapagkat ang nais sa atin ng pagkilala natin kay Lord ay ang tinatawag na foundational factor of the ordination to the diaconate in holy orders. Ang akala ng iba, ang pagiging diacono ay kailangan lang sa pagtulong sa pagkapangit. Pagkakaroon ng ikaw. Akala ng iba, ang pagiging diacono ay isang transitional stage in holy orders. Hindi. Akala nito, ang pagiging diacono ay foundational in the holy orders. Sabi ko una, sapagkat ang pagiging diacono ang isang unang pangunahing ugali at gawin na gagawin ng mga pinongunahan sa pagkapari at sa pagkakristo. Ang sabi ng Lumen Gentium bilang 29, hands are imposed not unto the priesthood, but unto a ministry of service. Sa itang diakonia, hindi sabihin Panginoon. At kapag inuunahan ang isang tao para sa pagkadiakono, ito'y itinatalaga siya sa Panginoon. Ngayon, pag inuunahan ang tao mismo, hindi na paano ang kailangan kampanya ay Panginoon. Thus, the foundational character of the ordination to the diaconate. Ang sabi ng ating mahal sa Papa, Papa Francisco, ang mga diakono, kinakailangan sundin si Kristo at kinakailangan yabusin ang logika ni Kristo or the logic of Christ. Ano ang logic na ito? Ang taong 2021, Hulyo 2021, sabi na sa Papa, sa mga kanya, we are all called to lower ourselves because Jesus took to us. He made himself the servant of all. If there is one great person in the church, it is the one who made him for herself the smallest and servant of all. And pinapalala sa Panginoon ng Kristo yung binasa ng Evangelyo. Kung nais natin, ayaw ang Panginoon. Ang pagiging ko ay hindi nawawala. It does not disappear in Kristo. Rather, on the contrary, it is enhanced and clarified in the priest through pastoral charity. Ang pinipapatulan ng pagkakari ay ang Panginoon. Kaya hindi nawawala ang pagkakari sa obligasyon ng pagkakari. Sabi nga, isang Marcos Manata sa
kailangan mo natin bago mo pag-isipan ang tinatawag na priestly conscience. Pag pinasa ng pastor sa buo, gusto malipaan sa salitang configuration of Christ na sumuko ka sa priestly conscience, ang magbulan mo na meron din tinatawag na diaconal conscience. Kung saan, ano ang gagawin, ano ang pag-iisyonan, ano man pag-aalay, kapag na pinakailangan, ito'y para sa paglilingkod. So if you are to make it clear, as a deacon, you pray, telling the Lord these words, Lord, today, help me to serve. At pag-araw sa araw, ang inyong pag-aalala ko, Lord, forgive me where I thought more of myself than of serving others. Pero kung nabaga, ibig sabihin ng paglilingkod. The word to serve, servir, is a verb that refuses all types of abstraction. Bakit? It is a concrete response to a specific need. And the definition of serve, to serve. Kaya bisa dito, maintindihan sa nilang self-service. Kasi hindi ipagsalita lang ng lahat. It is a concrete response to a specific need of another. Kaya nga, kapag minamahal ang pagiging diakono, hindi mo na to teach, but to witness, to offer one's self to the other. Pero wala na nakakalimakin na ninyo that for you to be able to serve, part of what you need to do is to constantly realize what the other needs. Ano pa kailangan ninyo para magbili ko ba? Sapagkat natin tinatawag ang pagkatiyago, ito hindi naman para isa na mga pag-ilingkod sa pagkakulang sa mga Kristiyan. Always with the realization that it was meant to respond to the needs of those who were in need. Dahil parang sabi, pumunta sa mga bayo, pumunta sa mga orphans, pumunta sa mga may sakit. Kaya nga, nais ko saan maging malinaw sa mga Christian sa Christian today. Ang pagkakalimutan ay pagsisita sa buhay ng Panginoon. At kapag nililogyan sa pagkakalimutan, kailangan niya ang natutunan na at dadalhin sa pagkakalimutan ang paglilingkod. Dito sinabi ng salita ng Diyos, hindi ang paglilingkuran. Ang paglilingkod. Kaya nga, sa natitirang panahon ng iyong bago kayo maging pari, hindi natin kung bago ka. Medyo, dahil naman, ang gusto niya, dalawang ako ang mga. Hindi ko ako dapat. Yung dalawang ako ang mga. Ang naman ko, pag-ibig sa niya ang pag-ibig ko. Kung ano ba yung haba ng mga naiiyak, nais mo, yun ang pag-ibig sa niya. Ang ko. Sa pag-ibig ko na hinihingi sa iyo, hindi lamang ito ang pag-ibig ko.
sino ang malayo sa Diyos. Basta naman sasabi ko sa inyo, apat kayo, apat na distrito, hindi isa. Baka naman muna. Pero kayo pa man, ay nakahilali sa mga lugar na ito, ay para kayo sa obispo ay maglingkod sa sambayan kung saan kayo ay pinanganak. Sabi ko mga episkopal leaders na natin sa District 1, ating episkopal leader tayo si Father Zeton. Sa District 2, ating episkopal leader tayo si Father Lili. Sa District 3 ay si Father Lili. At sa District 4 ay si Father Hat. Apat na episkopal leader sa Lili. Kung saan mga palagay na ako kaya apat na ito, hindi ba tayo na ang kanyang paglingkod hindi lang paglingkod niya. Hindi lang sila magsisermon, hindi lang sila magbibigyan, hindi lang sila magkakasal, sila maglilingkod.